Tayo po'y nasa panahon ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Isa pong magandang umaga, pagbati mula po sa bawat isa sa gawa ng Panginoon. Ang araw na to, ang araw ng ating Panginoon na kung saan muli ating pag-aaralan ng kanyang salita. Nahangoy natin sa mga Pilipos, Kabanata 3, mga talatang 7 hanggang 9. Philippians chapter 3, verses 7 up to 9. At ang ating pag-aaralan ay pinamagatan natin ang kalayaan sa sarili. Pagkalaya sa ating mga sarili. Ganito po ang sinabi ng Biblia. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan. Ngayon, oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ay ngayoy buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa iyo sa oras na to na muli idinadalangin namin ang iyong pangunguna sa amin mula sa iyong makapangyarihang salita, mula sa mapagpala at mabiyaya mong salita. Muli mo kaming tipuin, muli mo kaming pangunahan, muli mong ipahayag sa amin ang mga bagay na dapat naming maintindihan. Kaya mo maging angkop ang iyong salita sa pangailangan ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, itong aming panalangin. Amen. Ang aklat ng Pilipos ay sadyang isinulat ni Apostol Pablo sa ilang layunin na ang una ay maintindihan ng mga taong mananampalataya na ang pagiging pagpapasakop sa Panginoon, ang pakikipagtipan sa Panginoon ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa buhay ng tao. Ito'y nagdadala ng tunay na paglagong spiritual na pinakabasihan natin walang iba yung halimbawa ng ating Panginoong Jesus. Bagamat dito rin sa Pilipos, itinulad din ang mga ilang pangalan na ipinagmalaki kagaya ni Timoteo, ni Epaphroditus, kagaya ni Pablo, na siyang ipinahayag na merong katangian, nakakaiba at hindi katulad ng ibang hindi nagdadala ng katangian katulad ng sa Panginoon. Kaya dito, malinaw na ang Pilipos, ang aklat ng Pilipos ay nagsasabi kung paano lalago ang isang tao sa instruction, sa mga kautusan, at mga moralidad na pamantayan na siyang nagbibigay ng kapangyarihan sa isang Kristyano para maging liwanag. Ito yung maturity, no, na tinatawag natin yung Christ-likeness. Ang kaligtasan ay nagdadala lagi ng pagbabago. Kalayaan, kapangyarihan. Kasi ang kaligtasan ay hindi lang isang bagay na pumasok ka pagkatapos wala ng kasunod. Pagkus ito isang tipanan na merong dalawang nagmamayari, ang Diyos at ang tao. Sa oras na ito pumasok ka sa isang tipanan, merong gumawa ng tipanan na nagdala ng mabuting bagay para sa iyo at magdadala pa ng maraming bagay na maganda. Subalit ikaw nakabahagi ng tipanan, nakatali ka na dapat sumunod, makita sa iyo yung mga bagay na dapat hinahangad nung katipanan, nung taong nakasama mo sa tipanan. Kaya ganun ang naging sitwasyon ng isang Kristiyano nung naintindihan mo ang tipanan, nung pumasok ka sa tipanan, merong plano ang Diyos na gumawa ng tipanan na ating marating, na ating magawa, na siyang maging ating patunguhan. Kasi hindi siya gagawa ng tipanan kung wala siyang layunin para sa atin. At yun yung dahilan na pag bumasok tayo sa isang kaligtasan, babaguhin ng Diyos ang lahat sa ating buhay. Yung nasa mundo pa tayo, maraming nakatali sa ating buhay. Kagaya ng bisyo, kagaya ng pride, kagaya ng pagiging makasarili, at marami pang iba na isang kalikasang kasalanan na siyang nagdadala ng pagkahilig, pagkaalipin, at parang bahagi na siya, nagiging
kalikasan na siya sa buhay ng tao. Pero walang imposible sa Diyos. Ang tanging pagbabago na pwedeng gawin ng isang tao ay unahin niya ang Diyos na pumasok sa puso niya at sa ganon makita natin yung proseso ng Diyos ay mangyayari. May tanong na po ba natin sa ating sarili na lalo na sa mga taong walang pananampalataya, ano ang pinakamahalagang bagay sa mundo? Alam niyo, karamihan, tinitingnan ko yung sagot ng tao na parang ang dating lagi, ang sagot ay isa, pera. Nakikita na nila ang pera na pinaka source of life. Yung pera na parang Diyos. Yung pera na kapag bibigay ng kasiyahan sa kanila. Yun na yung pamantayan. Pangalawa, sino ang iyong pinapahalagan sa buhay mo? Pagkita natin, maraming tao, hindi Diyos ang naunang dapat pinapahalagan. Yung kanyang asawa, kanyang mga anak, kanyang kaibigan, at lalo na yung kanyang sarili. Na yun ang nakakakuha. Pero tingnan natin, una, ano ang pinakamahalagang bagay sa mundo? Pangalawa, anong yung pinapahalagan? At yung pangatlo, saan ka nabubuhay? Anong dahilan? Ba't nagpapatuloy tayo sa mundo? Anong dahilan ba tayo nabubuhay sa mundo? Sa lahat ng yan, makikita natin, merong kakulangan sa mundo. Namamali yung sagot sa mga bagay na yun na siyang itinutuwid ngayon sa pag-aaral natin ng tanging pagpapalaya mula sa kapangyarihan ng ating sarili. Kasi yung sarili natin ang kadalasang kalaban ng plano ng Diyos para mangyari yung gusto niya para sa atin. Minsan napag-aralan ko yung ecosystem. Nakita ko bakit ang mga hayop hindi sila nag-aaway-away para sa mga pagkain. Maliban lamang yung mga hayop na teritoryan na pag may dumayo, awayin niya. Pero makita natin, yung cycle ng buhay nila ay nagiging normal. Bakit? Kasi merong hayop na pagkain ng isang hayop, merong hayop na kumakain lang ng halaman, may hayop na kumakain lang ng mga uod, may hayop na iba yung hinahanap niyang tirahan. Hindi lahat ng hayop gustong tumira sa puno, hindi lahat ng hayop gustong tumira sa butas, hindi lahat ng hayop ay naghahanap ng isang cave o yungib. Iba-iba, may mga hayop naman ang hanap ay tubig na siyang kanilang titirahan. Pero ba't ko nabanggit to? Yung pagkalika sa kanila ng Diyos, nakadisenyo na kung saan sila kakain, nakadisenyo na saan sila titira, kaya't nagiging maayos ang lahat ng bagay. Kaya lang pagdating sa tao, halos iisa yung ating pinagagawan. Pare-parehas yung ating kagustuhan. Karamihan, pera, puro pera, kaya makita natin yung competition ng pagkakaroon ng pera, yung kalikasan na paghahanap ng pera. Kita natin, yun yung maalipin sa atin. Pero ang talagang pinakaugat ng lahat ng ito ay yung sarili na hindi pinag-aarian ng Diyos. Yung sarili na kasyang alipin ng kanyang sinful nature, yung sarili na punong-puno ng kasakiman, punong-puno ng pagkakamali at pagiging makasarili. Kaya dito po, makita natin ang tunay na pangangailangan natin ay nasa Diyos. Ang tunay na kasiyahan natin, wala sa mga bagay na dumarating, kundi nasa Diyos na siyang nagpaparating ng lahat ng ito. Yan po, ang pagbabago ay gagawin ng Diyos. Babaguhin niya tayo. Kaya dito sa ating talata, sabi niya sa verse 7, ngunit dahil kay Kristo, mga bagay na pinapahalagan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Ang una ay makikita natin, ang isang pag-aaral natin sa una ay yung pagbabago ng ating pinapahalagan. Lahat ng tao ay mayroong pinapahalagan. Pero napakahirap yung pinapahalagan mo kinabukasan, hindi na siyang pinapahalagan mo at meron ka ng ibang pinapahalagan. Mahirap yun kasi ang pagpapalagay sa isang bagay ay isang proseso na nangyayari sa loob ng ating katawan at kalaunan umaalipin kung ito'y mali at kung ito'y hindi maganda. Nakita natin sa mundong ito, pag ikumpara natin yung worldly things, yung mga bagay na pinagkakaabalahan ng tao, kagaya ng pleasure, kagaya ng wealth, kagaya ng vices, kagaya ng mga iba't ibang paraan. Lahat ng yan
Kaya niya lang ibigay sa iyo kapag meron kang kapangyarihan, meron kang pera, meron kang lahat ng bagay na yan. Pero kahit meron ka na, hindi niya kayang ibigay yung tunay na kasiyahan. Lahat ng kasiyahang dala ng mga temporal na bagay, mga worldly things, ay laging pansamantala. Laging humihingi ng dagdag at karagdagan. Yun ang problema sa lahat ng bagay na sa mundo, na siyang baliktad naman pagdating sa kaligtasan. Sa kaligtasan, merong nagtrabaho nito, merong nagmahal sa iyo at inoffer lang ang kaligtasan kaya tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. Ang kaligtasan ang nagpapalaya sa lahat ng pagkakalipin ng kasalanan, sa lahat ng pagkakalipin ng sumpa, pagkakalipin ng uh, uh, pagkakamali, at makita natin ang kaligtasan ay nagdadala ng tiyak na tagumpay sa bawat sa atin. Dito sa verse 7, may binanggit siyang gain at may binanggit din siyang loss. Ito'y business word, no? Ang ginamit dito, na ang ibig sabihin, makita natin, meron siyang itinuturing na wala ng kabuluhan. Agad niyang nasabi na ito'y walang kabuluhan. Pero hindi niya ito nasabi na walang kabuluhan kasi dati itong walang kabuluhan sa kanya. Hindi ko ganoon. Dati ito ang pinakamahalaga sa kanya. Pero pagkatapos niyang maintindihan ang plano ng Diyos, agad niya itong naitapon at sa kanya, alam niya kung ano ang mahalaga para sa Panginoon. Dito, makita natin yung connection nung pagbibigay ng Diyos at ng Diyos na siyang nagbibigay. Tapos, tao na tumatanggap ng lahat ng ito. Kaya dito makita natin ang pagbabago, makikita natin kung depende kung sino ang ating pinapalagan. Ang mga nasa mundo at hindi mananampalataya, alam na natin kung anong pinapalagan. Pero sa mga Kristiyano, kapag yun din yung pinapalagan, ang tanong, ano ang kaibahan natin dito sa mundo? Dahil sa pinili ka niya, niligtas ka niya, binigyan kanyang kakayahan para maintindihan mo yung plano ng Diyos, at hindi lang yun, binigyan kanya ng puso na magde-desire kung anong tama. Kaya dito makita natin ang unang babaguhin ng Diyos, yung iyong pinapalagan. Maraming nasa kapulungan ng makakilala sa Panginoon, walang ginawa na kundi magbasa ng Bible. Merong mga tao na pagkatapos makakilala sa Panginoon, ang laging nasa isip niya paano makagawa ng tulong sa iba, na kung dati ay hindi naman ganoon. Nasa isip niya paano makakuha ng blessing sa ibang tao. Kaya yung attachment natin sa mundo, ingatan natin. Baka yung attachment natin kumukulong na sa atin. Baka yung attachment natin ay nagdadala na ng kahirapan sa atin. Yung bagay na yumayakap sa atin, naglalayo sa atin sa Panginoon. Mga kapatid, yan po yung iwasan natin. Yan po yung maging sensitibo tayo. Sapagkat ang kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon, pinapalaya tayo at binibigyan tayo ng tunay na pagpapalaga sa bagay na nais ng Diyos. Hindi sa mundo. Kung sa mundo man, wala kang aasahan dito. Sabi dito, masisira ito, mawawasak ito. Hindi mo nga ma-preserve to kasi maliban lang kung kayamanan sa langit ang iyong inimpok at inipon. Magandang halimbawa dito ay si Sakeo. Sa Sakeo na alipin ng kasakiman. Dahil sa pagiging tax collector niya, nung makilala niya ang Panginoon, yung lahat na accomplishment niya, nabaliwala. Sabi niya, ipapamigay nga yun. No? Pagkatapos, babayaran niya. Pakita, anong kapangyarihan ni Jesus na siyang kumausap sa kanya sa maikling panahon at biglang yung kanyang pagpapalaga sa ibang bagay ay biglang nawala. At yung pagpapalaga niya dati, pagpapalaga niya dun sa hindi niya pinapalagandaan ay bigla niyang iniangat at ito yung kanyang ninais. Walang makakagawa nun maliban sa kapangyarihan ng ating Diyos. Siya lang makagawa nun. Sa Luke 19, makita natin sa verse 8, tumayo si Sakeo at sinabi niya, Panginoon, ibabalik ko yung lahat ng aking nadaya at bibigay ko lahat ng aking kayamanan sa mga duka. Sabi ng Biblia,
Sabi ni Jesus, dumating ang kaligtasan sa tao. Kaya ang lesson natin sa una, gusto ng Diyos maging kakaiba ka. Dapat sa gitna ng kakristyanuhan, kung ito'y ginagawa ng hindi Kristyano, dapat ikaw ay mas mabait kaysa doon. Bakit? Kasi ang pagbabago ng buhay mo ay dala ng kapangyarihan ng Diyos. Ang pagbabago ng buhay nila ay dala lang ng kanilang kultura. Kaya mahalaga na sa pagbabago, yung pagpapala ng Panginoon ay darating kapag tama yung ating pinapahalagahan, no? Nakita natin si Solomon na pinagpala ng gusto, pero ang tanong, sumaya ba siya? Hindi. Kasi wala sa plano ng Diyos yung kanyang pinapalagan. Plano niya ay kayamanan, kasiyahan, at anumang bagay na walang kinalaman sa paglilingkod sa Diyos. Kaya yun yung una. Sabi niya doon, meron siyang tinapon, meron siyang pinakinabangan. At yun yung una, pagdating sa pagbabago sa Panginoon, na gagawin ng Diyos, ang una niyang babaguhin, yung ating pagpapahalaga sa mga bagay na hindi mahalaga at ay sa mga bagay na napakahalaga, lalo na ang kaligtasan at ang paglilingkod sa Diyos, at pag-alis ng mga bagay na hindi mahalaga na dati nating pinapahalaga. Yun, magandang example din dun si Job na at yung kahalagahan ng kanyang ng wealth, yung kanyang kayamanan nung ito'y nawasak at biglaan, hindi niya to masyado tinamdam. Bagkus makita natin, sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha. Kaya malinaw yun kay Job, sapagkat malinaw sa kanya kung ano ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Ganon din kay Pablo. Kita natin, kahit na-persecute siya, sabi niya, saan mang kalagayan, kasama ko ang Diyos. Kaya ang pagbabago ng pagpapalaga ng isang tao, makita natin, nagbabago pagtaos mo makilala ang Panginoon. Pangalawa, pagbabago ng itinatangi. Hindi lang nagbabago ang iyong pinapalagan, pati yung iyong tinatangi. Sabi niya sa verse 8, o itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mas mahalaga. Ito na yung tinatangi. Ang pagkakilala kay Jesus, kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay pinabagay kung walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Kaya ang ganda nung talatang ito na parang itinuturing niya na walang kabuluhan yung lahat ng kanyang accomplishment. Ano ba yung accomplishment ni Pablo? Binanggit niya yan sa Galatia at sa ibang mga talata. Kung itutulad sa kanya yung mga kasabayan niyang lalaki, walang mananalo sa accomplishment niya. Napaka masigasig ni Pablo, pero sabi niya, lahat ng yun ay walang kabuluhan. Bakit? Kasi merong mas mahalaga sa bagay na yun. Kaya dito, may binanggit siya yung everything a lost, tapos worth of knowing Christ. May binanggit siya dito sa verse 8 na everything a loss, lahat ng bagay, tinuring niyang kalugihan. Pero nag-aantay siya sapagkat nakakita ng pag-asa na sabi niya, yung worth of knowing Christ, ibig sabihin ng gain Christ, na ang mahalaga sa akin, makilala ko ang Panginoon, makilala ko kung sino yung aking pinaglilingkuran. Yun ang binanggit sa verse 8 na itinuturing niyang walang kabuluhan ng maraming bagay, ang mahalaga sa kanya ay si Kristo. Na pinapalagay niya walang kabuluhan, lahat ng bagay walang kabuluhan, basta makamtan ko lang si Kristo. Handa niyang itaya ang lahat, handa niyang isakripisyo ang lahat para sa ating Panginoon. Pero makita rin natin yung Christ gain saka yung garbage. Binanggit dito yung word na garbage, na lahat ng bagay tinaturing na garbage, basura ni Pablo. Tawag nga niya dito yung dung. Kumbaga parang bowel, no? Yung parang pupu. Sabi niya, lahat ng accomplishment ko, credential ko, lahat ng compliance ko, ang lahat ng yun ay walang kabuluhan. Makamit ko lang si Kristo. Si Kristo ang mahalaga na para sa kanya. Dito, makita natin sa talatang ito, yung pagbabago ng lordship, no? Dati, yung katawan natin, sarili natin, lahat ng accomplishment niya, bidang-bida tayo.
pinagmamalaki natin. Tuwang-tuwa tayo na maraming taong mahanga sa atin. Pero sabi ni Pablo, hindi yun ang aking kinakatuwa. Ang mahalaga sa akin ay ang Panginoon na pinaglilingkuran ko. Anumang sitwasyon, anumang kalagayan, hindi niya ipagpapalit ang Panginoon. Kasi ito'y ang talakayan dito, kung sino ang Panginoon. Hindi kung sino ka, no? Kundi kung sino ang Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya kinalimutan niya yung sarili niya. Nung pumunta siya sa lupa, nagkatawang tao, sinuot niya ang katawang mahina. Nabuhay siya sa mahinang buhay, mahinang pamilya. Pero sa kabila ng lahat ng yun, nanatiling matatag ang Panginoon. Nanatili siyang malakas. Kaya sa kanyang pananatiling malakas, makita natin na ang ating Panginoon ay siyang nangako ng lahat ng bagay. Kaya sabi dito ni Pablo, ang gusto niya ay ang Panginoon to gain Christ, no? Binanggit niya dito. Kaya ito'y kapangyarihan ng Panginoon. Tandaan natin, sabi ko kanina, yung ating sarili ang siyang nagiging makapangyarihan. Dito, yung sarili, sinasabi niya sa sarili ni Pablo, ikaw na pinakamagaling, huwag ka na magtrabaho sa Panginoon. Ikaw na pinakamahusay, huwag ka na magtrabaho sa Panginoon. Sabi ni Pablo, kinakalimutan ko yun kasi gawa yun ng sarili. Bagkus ang ginagawa ko, nagpapatuloy ako sa paglingkod at ginagawa ko lahat ng katagumpayan na to para sa Panginoon, hindi para sa akin. Kumbaga parang ginagaya niya yung karakter ni Kristo. Ano ba yung karakter ni Kristo? Yung karakter ni Kristo, nagkatawang tao siya, bumaba siya sa lupa, nagpakumbaba siya, at sinunod niya lahat ng kautusan at binayaran niya ang ating kasalanan. At yun yung karakter ni Kristo. At yun din yung inaasahan ng Panginoon na magiging karakter ng bawat isang nakipagtipanan sa Kanya, na handang isukon lahat ng bagay, handang pahalagaan, handang papurihan ang Diyos, hindi yung sarili, hindi yung accomplishment ng sarili. Sabi ni Pablo, itinuring kong basura ang lahat ng ito at nakita natin ang mahalaga sa Kanya yung pagkakilala sa ating Panginoon. Panguli, makita natin sa pangatlong bagay ay yung pagbabago ng pinagmumulan ng lakas. Ito na yung pinaghuhugutan. Lahat tayo ay nasasakop sa gantong kalagayan. Yung farmer, saan siya kumukuha ng lakas? Kasi naranasan niya ng paano sumahod ng malaki nung maganda yung kanyang ani. Kaya kahit minsan, dumarating yung panahon na nasisira yung palayan, magtatanim pa rin sila. Naawa nga ako doon sa mga tao na narito nung nagkalugihan sa mais dahil walang ulan. Nung malugi sila, ang lugi nila 10,000, 20,000. Pero sa kabila ng yun, nagtatanim pa rin sila. Bakit? Kasi alam nila, darating panahon, magtatagumpay sila. Merong pinagmumulan yung kanilang lakas. Bakit ganun? Ang lakas na pinagmumulan nila kasi kumita sila dati. Naranasan nila kung gaano kalaki yung kinikita sa pagtatanim. Kaya kahit na nalulugi siya, kahit na hindi siya tumitigil kasi may nagpapagalaw sa kanya. Tayo rin mga Kristiyano, ganun din. Dito, ang sabi niya sa verse 9, sabi niya, at lubusang makasama niya ang aking pagiging matuwid at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dalawang klase. Una, yung pagiging matuwid sa pagsunod sa kautusan, ito na yung pagiging matuwid na dala ng pagiging makasarili. Bakit? Kasi ang tinutukoy doon, kaya mo lang ginagawa yung kautusan para magbenepisyo ka. Haba ang buhay mo, pupurihin ka ng tao, yun yung malaking problema. At doon sa pangatlong ating pag-aaralan, sabi dito, pagbabago ng pinagmulan ng lakas. Hindi ka tayo mahanap ng lakas mula sa ating kaibigan, sa ating trabaho, sa anumang nakapaligid sa atin. Ang lakas natin ay nuhugot natin sa Panginoong Yesus na siyang nag-alay ng kanyang buhay. No? Sa kanya na inialay niya lahat ng bagay, nagpakumbaba para sa atin. Kaya sa panahon natin ngayon, dito sa sinulat ni Apostol Pablo, ang pagiging matuwid niya ay mula sa Diyos, hindi sa sariling laman, hindi sa sariling katawan. Sabi niya sa John chapter 1, verse 12, na tayo binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Pagdating ng verse 13, ang Ama ang nagpaintulot ng pagpapala, ng pagiging anak
ng isang taong tumanggap sa Panginoon. Siya yung may kagagawan lahat ng yun. Kaya, ang pinagmumulan ng ating lakas dapat yung ating pananampalataya. Kasi pag yung pananampalataya ito'y tinatawag natin act of gratitude. Kapag ang isang paggawa ng mabuti ay galing doon sa intensyon para siya iligtas ng Diyos, makita natin walang kabuluhan ang lahat ng yun. Tanging ang source lang ng natin ang pinagmumulan ng ating tiwala at lakas, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag po nating iwanan ng Panginoon. Huwag nating hayaan na mamuhay tayo ng malayo sa Diyos. Ano bang ating pinagkakabalan? Dapat si Jesus ang bida. Dapat siya yung nangunguna. Ano bang ating ginagawa araw-araw? Dapat nararamdaman ng Diyos na siya yung pinakamalaga. Siya yung dahilan ba't natin ginagawa yun. Siya yung dahilan ba't natin pinapahalagan ang bagay na yun. No? Kaya dito makita natin yung kaibahan ng sarili tsaka ng galaw ng Diyos. Sa sarili makita natin selfish siya. Gumagalaw lang siya para makinabang siya. Madalas ganun tayo. Ginagawa natin ng isang bagay para lang pakinabang sa atin, pakinabang sa pamilya. Ganyan ang nangyayari pagdating dun sa compliance. Nagagyari yan sa barangay, sa munisipyo, sa mga ahensya, maging sa mga iba't ibang establishmento. Makita natin may mga tao kaya sila ginagawa ang ganung paglilingkod hindi dahil sa mga bisita o dahil sa sino man, kundi dahil sa kanilang sarili. Sa pagiging Kristyano, hindi ganyan. Yung lahat ng ating ginagawa, dapat si Jesus ang dahilan, kaya natin yung ginagawa. Dito, makita natin, kay Pedro, itinuring niyang basura yung lahat ng kanyang paggawa dahil sa kanyang sariling kakayahan. Pero itinuturing niyang isang napakalaking treasure yung paglilingkod niya dahil sa kanyang Panginoon. Kaya ang dulo nito, kapag nandun ka sa side na nakatingin sa iyong kakayanan at ikaw ang nagtrabaho, nagdadala ito ng pagyayabang, nagdadala ito ng pagpagulo, nagdadala ito ng conflict. Pero kapag ang pinagugatan natin ng lakas kung bakit nagagawa natin, walang iba kundi ang Panginoon, doon natin makikita yung eternal na pagbabago nito, eternal na source na ginagawa ng Diyos. At yung abundant and satisfaction nandoon. Bakit? Tama yung source, tama yung nagtutulak sa atin para sa Panginoon. Gusto kong i-conclude yung ating pinag-aaralan, yung ating binasa na sa buhay ni Pablo, ipinakita niya kung gaano kahalaga ang Diyos. Yung lahat ng interes niya, lahat ng kanyang pinapalagan, itinapon niya dahil sa Panginoong Yesus. Dahil nung maligtas siya, yun na lang hinanap niya. Gusto ko pang malaman, gusto ko pang maintindihan ang aking Diyos. Gusto kong malaman ang mga bagay tungkol sa Kanya. Kaya lahat ng bagay na ginawa niya, wala na siyang itinira para sa sarili niya. Kundi lahat ay ginawa niya alang-alang sa pagmamahal sa Panginoon. Pangalawa, yung pagbabago na dala ng pagpapahalaga, pagbabago ng ating pagpapahalaga. Dati-dati mahalaga sa ating sarili, yung sasabihin ng tao sa ating sarili, yung gagawin ng tao sa ating sarili. Kaya yung pagpapahalaga natin ay mali. Ngayon, nakita natin na ang tunay na pagpapahalaga walang iba kundi yung sa Panginoon. Yung lahat sa tao ay basura, lahat ng sa Panginoon ay pakinabang, at ito'y kalakasan para sa bawat sa atin. Sa panguli, makita natin ang pagbabago ay pinagmumulan. Pagbabago ng pinagmumulan ng ating lakas. Ano yung dahilan ba tayo naglilingkod? Anong dahilan ba tayo patuloy na nag-share ng Word of God? Anong dahilan kung bakit natin ginagawa ito? Dapat ito'y bunga ng pagbabago ng Panginoon. Yung bunga, yung source ng power. Yung source ng power, makita natin sa Diyos natin inuhugot ito. Kaya nakakayanan natin ang lahat ng bagay. Ano mang problema ang dumating sa buhay natin, basta't alam mo si Jesus, ang siyang pinagmumulan ng iyong lakas, mababago at maayos. Pero kapag ang tiwala natin napunta sa iba, doon masisira ang lahat ng yan. Kaya, makita natin yung difference nung taong nakapokus sa sarili, tsaka nakapokus
sa Diyos. Kita natin lahat ng ito ay temporal lang at walang anumang koneksyon sa spiritual. Samantalang dito sa kabila, makita natin eternal. Tuwing gagawin nila is to honor God, no? Yung walang kasiyahan, samantalang dito abundant. Dito naman, makita natin na kakulangan, samantalang satisfaction yung sa kabila. Kaya mga kapatid, sa sulat ni Apostol Pablo, inililinaw sa atin na ang number one kalaban natin ay yung nasa loob ng katawan natin. Kasi kokontrolin niya ang interest natin, kokontrolin niya yung perspective natin, kokontrolin niya ang maraming bagay para sa atin. Tanging kaligtasan natin, ang dakilang pastol na kipagtipanan sa atin once na kasama natin siya, kahit napag-aralan natin yung sa Bible, yung darating na end times, nakakatakot, lahat ng yun, walang katatakutan, kasi alam natin merong Diyos na makapangyarihan na siyang ating pinagtitiwalaan. Siya yung dahilan, kaya tayo nabubuhay. Hindi yung hindi yung siya yung bumubuhay sa atin, kaya kailangan nating magtrabaho sa kanya. Na na bagamat parang tricky, pero ang totoo, kaya tayo nagtatrabaho sa Panginoon kasi mahal natin siya. Kaya tayo pumupunta sa church kasi mahal natin siya. Siya ang nagpapatibok ng ating puso. Siya ang dahilan kung bakit tayo naroon. Kung bakit tayo naroon sa church, bakit tayo naglilingkod sa church. Hindi yung ating sarili. Kapag nakita ng Panginoon yung ating sarili, ito na yung tinatawag natin na idolatry, na masyado mong pinapalagan sarili mo kaysa sa Diyos. Kaya ang kalayaan na bigay ng Diyos ay makita natin ay totally freedom. Pag pinalaya ka ng Diyos sa sarili mo, kalayaan na talagang kalayaan. Ang sarili natin, na-impluensya ng mundo, na-impluensya ng peer pressure, ang iglesia natin na-umpisahan ng mga kainan. Pero salamat sa Panginoon. Sapagkat yung Diyos natin pinaglilingkuran, nagpapalaya siya. Ano man pagkaalipin natin sa kainaan ng ating sarili, nagpapalaya ang Panginoon. Ito man ay vices, ito man ay pride, ito man ay sinfulness, kaya kang palayaan ng Panginoon. Pero kailangan natin lumapit sa Kanya. No? Ang ating mundo ay isang mundo na ginagalawan ng mga makasalanan. Kaya yung ating gagawin, Panginoon, dahil sa iyo, makakapag-share ako doon. Panginoon, dahil sa iyo, pahalagahan ko rin yung tao ito. Kasi hindi na tayo ang dahilan kung bakit tayo gumagalaw ng tama. Hindi na tayo, kundi ang Panginoon, siyang dahilan para tayo gumawa ng tama. Kita natin ang mundo, paiba-iba yung kanyang ginagawa. Pero salamat sa Pinoon, yung Diyos na ating pinaglilingkuran, nagtatrabaho rin para sa atin. Kaya matulad tayo kay Apostol Pablo, matulad tayo kay David, na sa kabila ng lahat ng ito, makita natin, hindi sila bumitaw sa kanilang Panginoon, hindi sila umayaw, kahit na ano man ang mangyari, hindi yun madali, kundi kaya yun nagagawa yung ganung kalakasan kasi may nabago sa loob ng katawan. Merong napalaya, walang iba kundi yung sarili. Yung anumang karangalan ng sarili na itapon at kinuha yung mahalaga para sa kanya. Anumang perspective na may makamundo at makasarili, tinamon at pinalitan ng perspective na para sa Panginoon. Anuman ang buhay mo, anumang kalagayan mo, mahal ka ng Panginoon at kaya kang gamitin ng Panginoon. Kailangan niya lang pumasok sa loob ng katawan mo, kailangan niyang magtrabaho sa loob ng katawan mo, at kailangan niyang patunayan siya ang Diyos ng buhay mo. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo sapagkat alam po namin na ikaw ang siyang Diyos ni Apostol Pablo, Diyos na siyang tumulong sa kanya upang sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng katagumpayan, sa kabila ng lahat ng sitwasyon, naroon ka na siyang gabay niya. Salamat Panginoon at yun din ang panalangin namin ay yung mga anak na ang tiwala namin ay bigay namin sa iyo na ang aming sarili ay aming itakwil bagkus ikaw ang mag-control, ikaw ang manguna. Panginoon, tulungan mo, Panginoon, about sa aming sarili na mapanlinlang, palayain mo kami
Bigyan mo kami ng kapangyarihan na galing sa iyo. Hindi kami gumagalaw para sa anumang bagay, kundi gumagalaw kami kasi dahil sa iyo. Panginoon, palayain mo ang anumang hawak ng sarili na siyang nagdadala ng problema. Panginoon, sa iyo po namin dinadalain mga kapatid na namin may mga karamdaman, kagalingan at kalakasan para sa kanila. Dinadalangin din namin, Panginoon, yung mga gagawin mong proseso at plano. Panginoon, para sa buhay natin. Palayaan mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen.